Naging kennel girls for a day nga kaming dalawa at tingnan nyo naman may nadulas. Sakto nga pagdating ni Mama, may dala siyang dalawang bagong brush panlinis sa loob ng mansyon. Yung pala dahil kaming dalawa nga ni Ate Risa mo ngayon ang magiging kennel girls. Ito nga anak ko, iniwan ko nga muna sa kanyang wowa para nga makapaglinis kami sa loob. Medyo hinapon na rin nga, kaya naman nagumpisa na nga agad kami at pumasok na sa loob. Pagpasok namin enjoy pa nga panonood ng mga pusa itong ating pack members. At nagkaguluhan nga lang sila kasi alam nga nila nalalabas na nga sila at kanina pa sila nag-aantay actually. Tingnan nyo ano umpisa, medyo nagkakarampa kami, hindi pa talaga namin alam kung anong gagawin namin. Kaya naman nakipaglaro muna ako dito sa pack members bago nga mag-umpisa. After nga maglaruan session, nasabihan niya kami na papalabasin na nga daw itong mga meals, kaya naman yun ang ginawa namin. At dahil nga hindi kami sanay, nako grabe, nakalimutan namin kung sino ba dito sa mga toong mga meals. Muntik na nga namin makalimutan na itong mga hotdog na sunog at syempre ang talagang nakalimutan ko lang ang palabasin itong si Kelvin. Buti nga naihabol ko rin siya agad. Pero kung di pa nga pinalala ni Ate Shamin, hindi ko nga siya mapapalabas. After na nag-umpisa na rin nga kami, so ito nga si Ate Risa, tig-isa nga kami ng cage dyan na lilinisin. So nisprayan na lang nga muna yan, tapos saka nga nilagyan ng sabon at saka nga binrush brush. Dahan-dahan rin nga pala ako dito kasi alam nyo naman na CS nga ako, delikado kapag nga nadulas. At actually nung time na to pinag-uusapan nga namin ni Ate Risa. Paano daw kaya kasi napakadulas nga daw dito, kaya naman dahan-dahan talaga ako at hindi nga ako basta-basta nagsistep. Anyways, after ka mag-brush dito ay inisprayan ko na nga ulit yan ng tubig para nga banlawan siya. Mine-make sure nga namin na matanggal lahat nga ng sabon na nilagay rin namin. Tapos saka nga namin yan in-scrape yung extrang water. After nga tanggalin yung extrang water, saka naman namin minop ito para nga matuyo na nga siya. Syempre, pati nga yung dingding, kinikis-kis at minamop rin nga namin. Takang-taka nga ang ating mga female kung bakit kami daw dalawa ni Ate Risa ay naglilinis dito. At eto nga, tingnan nyo naman yung POV ni Ate Risa. Nagdakot nga muna siya ng pupo kasi may pupo yung cage na lilinisin niya. First time nga lang din makapaglinis dito ni Ate Risa nyo. Pero ako hindi ko first time kasi nga pag minsan pumapasok ako dito, nakikitulong nga rin ako. Kapag wala rin nga ang tagalinis na si Kuya Edmar at si Kuya Sir Mer nga naglilinis, tinutulungan ko rin siya. Kaya naman medyo marunong nga ako kung paano maglinis dito sa loob. Buti na lang rin nga talaga at may marunong sa amin kahit isa kasi kung hindi, Diyos ko, siguradong tawa na lang kami dito at hindi alam ko anong gagawin. Anyways, ayan, nasa pagmamop na nga si Ate Risa. Syempre, tinutuyo rin nga ng maayos at pinapalitan ko rin nga pala yung mop dito kaya kung makikita nyo bagong-bago pa siya. Para nga ako mas matuyo rin naman. Bago nga papasukin yung mga meals, pagkatapos namin linisin ng mga cage nila, nag-mop nga muna ako dito sa labas kasi nga talagang bahang-baha nga dito kasi nga sira yung pinakapang spray tumutulo. Tapos yung nakasahod nga sa spray na itong timba na puno na rin nga kaya nga itatapon nga ni Ate Risa dito sa may cage ni Hercules. Dito nga kasi binubuhos yun para nga rin mabuhusan na rin yung mga wiwi nila dun sa pipe. Nung ready na nga nagsipasukan na nga ang ating mga meal, nung una nga hindi pa masyadong kagulo kaso maya-maya nagsabayan na nga sila. Tingnan nyo pati yung camera na ipod nila. Papapansin nyo nga rito na di talaga kami magkaintindihan. Tatlo na kami nagpapapasok dyan ha. Makukulit nga kasi ang ating mga hotdog na sunog pero after nga nila magpasukan putik naman kaya nag-mop na nga ulit ako. Partida, mga meals pa lang yung grabing pagod na nga agad kami pagmamop. Nung time na to excited na rin na nga lumabas sa mga female. Hinihintay na nga lang na makatapos kami. Kaya naman hindi na rin namin pinatagal at pinalabas na rin nga namin ng mga females. Anyways, kung nagtataka nga kayo kung bakit wala ang ating kennel boys, kung bakit kami naglilinis ngayon at ni wala rin yung taga-video, yun nga po ay dahil umalis nga po ang mga boys natin ngayon. Nag-boys days out or boys night out nga sila. Madalas kasi kami talaga mga babae ang umaalis. Actually, ilang araw na nga kami lagi umaalis. Kaya naman nagtatampot na iinggit na nga yung mga boys. Kaya nga ngayon talaga nilubos-lubos sila at ngayong gabi na hindi pa rin sila nakakauwi. Actually, no choice talaga kami kaya kami na rin yung naging kennel girl. Maya-maya pa nung nilalapit ko nga ang camera, nagulat ako ng bigla na lang. Nagulat talaga ako, kasi nga nadula si Ate Risa. Pakinig yun naman yung sigaw ko talaga. Pinuntahan ko nga siya agad-agad at tinanong ko kung okay lang ba daw siya. Pero sabi niya okay lang naman daw. Buti na nga lang daw at siko lang yung masakit sa kanya. Sabi ko nga sa inyo kanina, pinag-uusapan lang namin kung paano pag may nadulas at talagang may nadulas nga. Kaya nga sabi ko sa kanya, wag na lang pumasok sa loob. Dito na nga lang sa labas mag-spray-spray. Pero sabi niya nga, kaya rin naman daw pumasok sa loob, magtatanggal na lang daw siya ng tsinelas. Kasi kaya nga daw siya nadulas dahil nga daw ng tsinelas. At wag naman kayo maglala sa akin, hindi naman ako nadulas kasi nga hindi rin ako basta-basta nagsistep. Tapos nakahawak rin nga ako palagi sa gilid-gilid. Sabi nga niya, buti na lang daw siya yung nadulas at hindi ako. Kasi kung ako nga din, siguradong wakwak nga daw ulit yung tahi ko dahil nga CS ako. Pero matibay-tibay rin naman yung tahi ko. Kaya nga tingnan nyo, kahit mahirap nga yung pag-spin ng mop ay talagang ginagawa ko nga yan. Syempre, para rin nga matapos na nga ang paglilinis dito sa loob. Minop na nga ni Risa itong buong sahig tapos pinangaluhan ko na nga lang para tuyong-tuyo. At ito na nga yung last namin gagawin. After na pinakita na nga ni Risa yung pasahan niya dahil nga sa pagkadulas niya, sa siko nga lang yung pasa na yun. Tapos finally, nakapagpasokan na rin
rin nga ang ating pack members. So kami na rin nga nagpapasok sa kani-kanilang cage. Buti na nga lang very good ang pack members natin. Kasi nga pumapasok na nga sila sa mga room nila at naghihintay na nga lang nasarhan natin. Ito nga lang si Mustang, syempre binuhat kasi nga pataas yung pagpasok sa cage niya. At ayan na nga nakatapos na tayo finally.